Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po. Kumusta na po kayo, lovely soul? Ayan, nahihirapan po ba kayong kumonekta sa inyong guardian angel, sa mga angelic beings? Okay? So, ang topic ko po ngayon is mga paraan kung paano tayo makakakonekta sa ating guardian angel o sa mga angelic beings. So, sa pagkilala sa mga angelic beings ay isa po itong napakagandang paraan na magkonekta tayo sa banal na enerhiya. So, kailangan po is i-appreciate natin. Magpakita tayo ng appreciation sa guidance nila, sa suporta, sa unconditional love na pinaparamdam nila sa atin. Okay po, lovely soul? And sabi ko nga po is mga paraan ito na kung saan makakakonekta tayo sa angelic being. So, pumili na lang po kayo na kung alin yung mas maganda para sa inyo. Okay po? So, una po is mag-create tayo ng altar. Okay? At itong altar na ito is i-dedicate natin para sa mga angelic beings. So, maaaring ito ay maliit na mesa lang o kaya is sa isang corner lang sa bahay nyo na kung saan maglagay kayo ng kandila or ng bulaklak or mga meaningful items na connected sa mga angels. Okay po, lovely soul? Next po, lovely soul, is maglaan kayo ng oras, okay? Bigyan nyo ng oras yung pag-meditate araw-araw, okay po? And, or by simply focusing sa inyong breath, mag-focus kayo sa pag-inhale, exhale, habang nagme-meditate is makaka-create kayo ng peaceful atmosphere, okay? And inaalaw nyo yung sarili nyo na kumonekta sa angelic realm, okay po? And by focusing your thoughts sa yung guardian angel is makakapag-communicate ka sa kanila, okay po? Next po is yung alam niyo po yung angelic invocation, yung magkaroon kayo ng specific invocation o yung paraan na pagtawag nyo sa mga angelic beings, okay? Katulad ng I am lovingly calling on my guardian angel, ganon. And para makakatulong po ito sa inyo na magkaroon ng clear connection and sa intention nyo kung bakit tinatawag nyo yung inyong guardian angel. Halimbawa, nagpapasalamat kayo sa kanilang guidance, sa protections, or sa healing na pinapadala or sa healing energy na natatanggap nyo mula sa mga angelic beings. Okay po? And gratitude, maging grateful po kayo sa bawat energy, sa healing, sa guidance, sa protection na nararamdaman nyo mula sa mga angelic beings. Kailangan magkaroon kayo ng grateful heart. Okay po, lovely soul? Next po is kailangan irespeto nyo yung angelic realms, okay? So, magkaroon po kayo ng respect, ng reverence, o kailangan magkaroon kayo ng open heart, okay? Ng loving heart, okay, lovely soul? And i-avoid nyo yung paggamit ng energy sa inyong pang-personal na sa inyong personal gain o kaya yung gagamitin nyo sa negative purposes, okay po? Kailangan kapag nararamdaman nyo yung angelic energy is i-appreciate nyo yun or gamitin nyo yun sa positibo. Okay po, lovely soul? Next po, lovely soul, is kailangan pag-aralan nyo yung about sa mga angels. Okay? Pag-aralan nyo yung different types ng angelic beings, yung kanilang role, yung kanilang energies, okay? And sa pamamagitan ng pagkakaroon mo ng malalim na pangunawa about sa mga o malalim na kaalaman about sa mga angelic beings is makakatulong ito sa iyo upang madali kang makakonekta sa
mga angels, and magkakaroon ka ng connection sa kanila na mas epektibo. Okay po, lovely soul. Next po, lovely soul, is kumonekta kayo sa nature. Okay? Maglaan kayo ng oras na kumonekta sa nature, kasi isa po ito sa napaka-powerful way na mag-connect sa angelic realm. Okay? Maglakad-lakad kayo, mag-practice kayong mag-meditate sa labas, o kaya yung umupo lang kayo sa park, sa garden. Ako, usually ginagawa ko ito kapag lumalabas kami, yung nauupo lang ako sa damuhan, o kaya mismo sa lupa o sa buhangin, or naglalakad akong nakapaa. Napakasarap sa pakiramdam. And habang ginagawa mo yun is nakapokus ka doon sa angelic realm, or kinakausap ko yung aking guardian angel. Napakasarap po sa pakiramdam. O di naman kaya po, lovely souls, is yung working with angelic symbols. I-familiarize nyo yung sarili nyo with symbols associated sa angelic beings, katulad ng angelic sigils or Reiki symbols. So, sa pamamagitan ng paggamit ng mga symbols na ito sa meditation or healing, ay nakakatulong ito upang kumonekta sa energy ng angelic beings. Okay? Yung mga iba, ginagawa nila is sumasayaw-sayaw sila, na nagpapatugtog ng Reiki songs. Okay? Ako, ginagawa ko naman is nag-o-on din ako ng music, yung meditation music, yung sa nature, ganun, or kaya naman yung music ng yung mga huni ng ibon, or yung pag-agos ng tubig. So, nakakatulong yan upang makakreate tayo ng peaceful atmosphere. And yun nga, sabi ko sa inyo, kailangan magkaroon kayo ng grateful heart, okay? I-practice nyo yung pagiging grateful, magkaroon kayo ng i-practice nyo yung gratitude, okay? Maging grateful kayo, mag-reflect kayo about sa mga blessings and sa guidance na nare-receive nyo, or even sa mga experiences na nararanasan nyo. Ipagpasalamat niyo po yan, kasi sa pamamagitan ng i-express natin ng pagiging gratitude, pagiging grateful natin, na i-strengthen yung connection natin sa angelic realm. And also, na-attract natin yung more positivity sa buhay natin. Okay po, lovely soul? So lagi nyo pong tatandaan na honoring angelic beings is personal and personal na experience mo yun, okay? So, pumili ka na lang po dyan kung alin yung, or mag-experiment ka kung alin yung mas effective sa'yo, or kung alin yung mas nagre-resonate sa'yo na makakonik ka sa iyong sa angelic realm, okay? Kung alin yung mas effective sa'yo dyan na makakakonekta sa mga angelic beings is yun yung gawin mo. Okay po, lovely soul? Kasi hindi ko naman po sinasabi na lahat ng ito is gawin mo. So kung alin lang yung mas effective sa'yo. Okay po, lovely soul? So I hope na nakatulong po sa inyo itong video na ito. Thank you for watching. God bless and I love you. I-follow nyo po ako sa aking FB page, yung Divine Love 889, okay? And mayroon din po akong TikTok, Lovely Soul 889. Okay po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you.